Ano nga ba ang iyong iniisip sa mga panahon na 'to? Audio Jungle. Kaibigan, kumusta ka? Magandang buhay sa'yo. Kumusta ka na ngayon? Maaring ikaw ay nababagabag, naguguluhan, nasasaktan, or kung hindi man, ikaw ay nag-aalinlangan sa buhay dahil sa mga sitwasyon na kinakaharap mo at kailangan mo malampasan. Kumusta ka na nga ba ngayon? Ano na nga ba ang iyong pinagkakabalahan? Ano nga ba ang iyong iniisip sa mga panahon na to? Kaibigan, nais ko sanang ibahagi sa iyo na kahit gaano mang kahirap ang ating pinagdadaanan, sitwasyon, mayroon po tayong pag-asa. May pag-asa ka, kaibigan. So paano nga ba natin makakamtan ang pag-asa nito? Alam mo ba na ang tao simula ng mahulog sa kasalanan, so possibly ay wala na silang pag-asa upang makarating sa kalawalhatian ng Panginoon. Natatandaan mo ba nung si Eva at Adam ay nahulog sa kasalanan? Simula noon ay naging masalimot na ang buhay ng bawat individual. Totoo po yun. Dahil nanalaitay na sa ating mga ugat ang natural na pagiging makasalanan. At ang kasalanan ito po ang nagdudulot para maging masalimuot ang ating buhay. Dahil sa ambisyon, dahil sa pride, at kung ano pang mga material na bagay, inggit, na mayroon ang mundong ito. Ang mundong ginagalawan natin ito. Alam mo ba, ang mundong ito ay temporary lang naman. Ang buhay natin dito sa lupang ito ay temporaryo lang. We cannot tell, hindi natin alam hanggang kailan ba mag-i-exist ang buhay na ito. Hanggang kailan niya ba? Sino ba ang nakakalam? At alam mo ba na ang dapat po nating paghandaan ang buhay pagkatapos ng buhay na ito dito sa mundong ito. At ito yung pag-asa na pinakamagandang paghandaan po natin. At noon pa man, 2,000 years ago, ang pag-asang ito ay pinagtrabahuan na sa cross. Hindi po ng kung sinong individual, kung hindi ng bugtong na anak ng ating Panginoon. At ito ay walang iba kung hindi si Jesus. Ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one cometh the Father but by me. Siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Yung ginawa niya sa cross, sabi sa Romans 5:8, but God commended His love towards us in that, while we were yet sinners, Christ died for us. We are all sinners. We do not deserve dun sa ginawa ng ating Panginoon sa cross. We deserve it. Rather, we deserve na tayo ang mapako doon sa cross. Subalit, nang dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga anak, ay
minabuti niyang tuparin ang plano ng kaligtasan, the plan of salvation. And this plan ay para po doon sa mga mananampalataya sa Kanya, magtitiwala sa Kanya. Ito po, sila po ang may pag-asa pagkatapos ng buhay na to sa mundong ito. Buhay na masalimuot, magulo, walang kasiguraduhan. Diba? Subalit ang buhay na inihanda, ang pag-asang inihanda ng ating Panginoong Hesus ay buhay na may katiyakan, buhay na may kasiyahan, kapiling ang ating Panginoon. Kaibigan, kapatid, kumusta ka nga ba ngayon? Tiyak ka ba na pagkatapos ng buhay na ito ay sa langit ka patutungo, kapiling ng ating Panginoon? Natitiyak mo ba yun, kapatid o kaibigan? Kung hindi pa, sinasabi ko sa iyo, ang pagtitiyak ay ngayon. Ngayon habang mayroon ka pang hininga. Pagkatapos ng hiningang ito, kailanman ay hindi na natin kaya pang lumapit pa sa Panginoon. Pagkat ang sinasabi po ng banal na kasulatan, pagkatapos ng buhay na to dito sa lupa, may final destination ang ating mga kaluluwa. Sa mga hindi nanampalataya, tumanggap kay Jesus, ang sabi ng Bible, patutungo sa impyerno. At yung mga tumanggap, nanampalataya kay Jesus, ay makakapiling niya sa kanyang kalawalhatian. Ikaw, kapatid, handa ka ba sa patutunguhan mo? Kung hindi ka handa at kung hindi ka tiyak, ngayon pa lang, hanggat may pagkakataon pa po tayo, dapat matiyak mo na yan. Simple lamang po ang gagawin. Una, tanggapin po natin na tayo bilang tao, wala po tayong kakayanan para iligtas ang ating sarili mula sa ating mga kasalanan. Ano nga ba itong mga kasalanan na to? Kasalanang nagawa at gagawin pa in the future. Kasalanan na labag sa kalooban ng Panginoon. Not just the sins na nandun sa Ten Commandments. Even the simple sin na nag-deny ka, na kumupit ka, yan po ay mananagot po tayo sa harap ng Panginoon. Accountable po tayo dyan. So kaya, ihingi po natin yan ng tawad sa Panginoon. At i-acknowledge po natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, ako po ay makasalanan. Wala pa akong kakayanan na iligtas ang aking sarili mula sa kapahamakan. At nais ko pong makapiling po kayo sa iyong kaluwalhatian pagkatapos ng buhay na to. Nais ko pong maging Panginoon ka at tagapagligtas. At kung totoo sa puso mo, yung pagkilala na yon, yung pag-acknowledge na yon sa ating Panginoon, ang sabi niya, ngayon mismo ay isasama ka niya sa kanyang kaluwalhatian. Naalala mo ba ang Panginoong Jesus nung ipinako sa cross? May mga katabi siyang kriminal, the left and right. Yung nasa left, kinukutya siya. Subalit yung nasa right side niya, na nakapako rin, ang sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako sa iyong paroroonan. So nakita ng Panginoong Jesus yung pananampalataya ng kriminal nga yun. Kaya nga nakapako dahil kriminal eh. Ang crucifixion kasi that time is judgment po yan ng pinakamabigat na crime. Anong response ng Panginoon? Ngayon mismo ay isasama kita sa ating Panginoon. So ganun lang kasimple. Hindi mo dapat pagtrabahuan dahil pinagtrabahuan na po ito ng Panginoong Jesus. Hindi mo na kailangang magpapako pa para lang maligtas sa kasalanan mo dahil
may napako na. At yung dugong nabuhos doon ay sapat, pure blood, dahil walang bahid ng kasalanan. Subalit ang dugo po natin, kahit 100 million times mo kapang magpapako sa cross, hindi pa rin po yan sapat, dahil ang nananalaytay na dugo sa ugat po natin ay makasalanan. Dugo na nanggagaling sa ugat pa ni na Adam and Eva. Kaya kaibigan, tandaan niyo po ito, may pag-asa. Maaring mahirap ang buhay po natin ngayon, pero pagkatapos ng buhay na to, gugustuhin mo pa rin bang maging mahirap ang buhay mo doon sa impyerno? Kung mayroon ka namang pagkakataon ngayon na lumapit at kilalanin ang Panginoong Hesus bilang Panginoong tagapagligtas mo, na kung saan nagbigay siya ng pangako na kung mananampalataya ka sa Kanya, ay bibigyan Kanya ng buhay na walang hanggan. Isasama Kanya sa Kanyang paroroonan. Nasa iyo ang pagdidesisyon, kaibigan. Sana nga po, itong paalala po ni Micros Stavros Saul Fisher ay makapagbigay pukaw sa inyo. Hanggat may pagkakataon po tayo, ang bawat segundo, ang bawat minuto na mayroon po tayo sa lupang ito, ay bawat pagkakataon natin upang lumapit at manampalataya sa Panginoon. Tanggapin siya, kilalanin bilang Panginoon. Lamang po, mga kapatid, sana nga po ay nakapagbigay po ito sa inyo ng kaliwanagan. Marami pong salamat. Pagpalain po kayo